Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Sa mga oras po na ito ay nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan at ang biyaya ng Panginoon ay siya ating nararamdaman. Ngayon ay ating pong pag-aaralan, binabago ng biyaya ng Diyos ang buhay. And January 15, 2024. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming banal na Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo ngayong umaga na ito at aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawang igawad sa amin ang karunungan na nagmumula sa inyo at amin pong maunawaan ang inyo pong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa ating pinaka-key text, John chapter 3 verse 7, ang sabi po dito, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Yan, binabago ng biyaya ng Diyos ang buhay. So, paano tayo mabagong muli mga kapatid? Kailangan ipanganak muli. Hindi ng ating mga magulang, kundi ipanganak muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yan. No? Sabi po dito mga kapatid ko, ang dakilang katotohanan ng pagkahikayat ng puso sa pamamagitan ng banal na espiritu ay ipinakita sa mga salita ni Kristo kay Nicodemo. Sabi dito sa verses 3 to 6, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang tayo ipanganak na muli, ipinanganak mula sa itaas ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. At sabi po dito ay ang mga nabautismuhan ang siyang, sabi dito kung hindi ka mabautismuhan ay hindi ka makakarating sa kaharian ng langit kung hindi ka nanampalataya sa Panginoon. E papaano yung mga baby na namatay, na wala silang buang? Hindi sila nabautismo kasi hindi naman binabinyagan sa Biblia ang baby, di ba? Tapos, hindi pa nila alam na sila'y paano manampalataya sa Panginoon dahil baby pa sila na namatay sila. Wala pang isang taon, isang buwan pa lang, 2 taon, ganun. Paano yon? Mga kapatid, di natin dapat na questionin yun dahil ang Panginoon ang siyang magliligtas sa mga baby na yun. Ako, dahil sa pag-aaral ko sa banal na kasulatan, nakita ko ang karakter ng Panginoong Diyos, siya ay mapagmahal at hindi po malupit. No, hindi niya susunugin sa dagat-dagatang apoy ang mga baby na namatay agad na hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabautismuhan at manampalataya sa Panginoon. Hindi po ganun kalupit ang Panginoong Diyos mga kapatid. No? Kung tayo nakakaunawa na walang alam yung baby, lalo na ang ating Panginoong Diyos. Di ba? Lalo na ang ating Panginoon, higit na matalino sa atin at siya'y mapagmahal. Kaya po yung mga baby na yun na wala talagang kamuang-muang, walang kamuang-muang sa pagkakasala, mga kapatid, no? Ay ang Panginoon ang bahalang magligtas sa kanila. No, dati may kumakalat na balita na sa pamamagitan ng magulang, siya ay maliligtas. Hindi yun. Hindi po tagapagligtas ang nanay. Ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Diyos. So, ang Panginoon ang magliligtas sa kanya. Pero dito, kung ikay matanda na, may nalalaman na sa mundong ito, marami nang nalalaman. Ang sabi po dito, kailangan ipanganak na muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Gumagawa ang biyaya ng Diyos upang baguhin ang buhay sa pamamagitan ng pagpapanibago ng puso. Walang pagbabagong panlabas ang sapat upang tayo ay maiayon sa Diyos, mga kapatid. Wala tayong magagawa. Ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para tayo ay mabago. Yan. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng guts, mga kapatid, para mabago ang ating pong mga buhay. Patungo sa ating pong Panginoong Diyos. Mabago yung ating mga karakter. Sabi dito, marami ang nagsisikap na magreforma sa pamamagitan ng pagwawasto sa masamang ugali na ito o sa masamang ugali na iyon. At umaasa sila sa ganitong paraan na maging mga Kristiyano
Ngunit nagsisimula sila sa maling lugar. Ang una nating gawain ay ang puso. Yan, mga kapatid, ano? Hindi yung pong pagkatapos ng puso ay ugali na ang susunod. So hindi agad mauuna yung ugali, kundi yung puso muna. Mabago yung puso. Mabago ang puso sa pamamagitan ng Panginoon. Sabi dito, ang libadura ng katotohanan ay gumagawa ng lihim, tahimik, at tuloy-tuloy upang baguhin ang kaluluwa. Ang mga likas na hilig ay pinapalambot at napapasuko. Itinatanim ang mga bagong kaisipan, bagong damdamin, bagong motibo, isang bagong pamantayan ng karakter ang itinatakda ang buhay ni Kristo. Yan. So mga kapatid, nababago ang kaisipan kung nababago ang puso. Nababago ang buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon, yung damdamin at ang mga motibo. Katiyakan yan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kasama na dyan yung ating karakter. Yan. Ang kailangan lang marunong lang tayo mag-observe. Di ba? Ano ang dapat na mabago sa akin? Maaring, kaya hindi mabago-bago ang iyong karakter. Maaring hindi mo alam, hindi mo tanggap na dapat mo baguhin yung karakter mo. Di ba? Kaya hindi mo ipinapanalangin sa Panginoon na mabago ang iyong ugali kasi hindi mo tanggap na yung ugali mo ay dapat baguhin. So kinakailangan na matinding observation sa ating pong sarili, mga kapatid. Observation sa ating pong pag-uugali ang kinakailangan. O dapat bang mabago ang buhay ko? Sa papaanong paraan? Yun ay kailangan lumapit sa Panginoon. Hindi ka mababago ng Panginoon kung hindi mo tanggap na kailangan kang baguhin ng Panginoon. Di ba? So, kailangan makikita natin yan. Kita dapat natin yan. At idalangin natin sa Panginoon yung wisdom. Kaya nga si Haring Solomon, napakagaling ng kanyang prayer request. Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Yan. Kasi sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto ng buhay, kung ikaw ay may wisdom, ayan, lahat yun ay makikater, mga kapatid. So sabi pa dito, ang isip ay binabago. Ang mga kakayahan ay pinupukaw sa pagkilos sa mga bagong linya. Ang tao ay hindi pinagkalooban ng mga bagong kakayahan, kundi ang mga kakayahan na mayroon siya ay pinapabanal. Ang konsyensya ay ginigising. Yan po mga kapatid, ano? Ang isip ay binabago. Papaano? Sa pamamagitan ng ating. Ang tao ay hindi pinagkalooban ng mga bagong kakayahan, kundi ang kakayahan na mayroon siya ay pinababanal. Yon, mga kapatid, ano? Yung meron tayo pinababanal ng Panginoon. Hindi tayo dinadagdagan ng Panginoon ng talento. Kung ano yung meron sa atin, nai-enhance yun. Hindi tayo binibigyan ng panibagong isip, ng panibagong utak, ng panibagong puso, kundi ini-enhance yun. No? Tinuturuan ng Panginoon sa bawat araw na maging banal, mga kapatid, at mabago ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, ang banal na kasulatan, ang dakilang ahensya sa pagbabagong ito ng pagkatao. Nanalangin si Kristo. Ano ang panalangin ni Jesus sa John 17:17? Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung pag-aaralan po natin at susundin ang salita ng Diyos, ay kumikilos sa puso na nagpapasuko sa bawat hindi banal na katangian. So, papaano po natin mapapabanal ang mga puso ng bawat isa? Ang katangian natin ay papaanong mapapabanal? Ito'y sa pamamagitan ng pagsasaliksik natin ng salita ng Diyos. Kapag binabasa natin, mababasa natin yung mga kukurot sa ating mga puso, na ito'y yung pala, yung parang kumukurot, yung parang nasasaktan tayo pag nagbabasa ng Bible, yung pala yung mga panahon na yung ating katangian ay pinababanal ng Panginoon. Yung pala yung panahon na ang Panginoon ay gumagawa sa ating buhay. Talagang tayo ay binibigyan ng ating Panginoon ng unti-unting pagbabago sa ating pong buhay. Kung ang iyong ugaling malabagyo ay 100%, maaring 80% na lang. Ayan, unti-unti. Kasi hindi naman yan magic na bigla na lang, di ba? Bigla na lang nagbago, hindi. Unti-unti yan. Kapag bigla ang nagbago ay hindi yun, walang shortcut. Kahit sa ang mga bagay, mga kapatid, walang shortcut.
yan ay natatamo, nakukuha yan unti-unti. Yan, unti-unti mga kapatid na pa-practice yan sa lahat ng katangian ng tao at lalo na ang pagpapabanal. Alam niyo po ang pinakamabilis lang na gagawin ng Panginoon sa ikalawa niyang pagbalik, no? Yung pong mga taong mananampalataya na may sakit, sabi ng Panginoong Diyos sa 1 Corinthians 15, sa isang kisap mata lang. O yung mga babying mga namatay, sa isang kisap mata, yung kanilang buhay ay ibabalik ng Panginoon. Yung kanilang karamdaman ay mawawala yun sa pagdating ng Panginoon. Pero yung pagbabago ng ating ugali, unti-unti yan. Bakit kaya ganun, ano? Bakit unti-unti? Kasi matagal mo nga pinractice yung pangit mong ugali, di ba? Oh, unti-unti din yan. Katulad ng din yan sa kalusugan, matagal mong inipon yung panira ng katawan mo, ay gusto mo gumaling ka agad, di ba? Yung mga ganyan mga tao eh. Matagal niyang inipon yung pagka-stroke niya. Gusto niya na kapag nanalangin siya sa Panginoon, gumaling siya agad. Aba, hello mga kapatid, matagal mong inipon yung sakit mo. So dapat unti-unti din yung paggaling mo, di ba? So ganun din, matagal mong inipon yung pagkakasala mo. Matagal mong inipon yung sama ng ugali mo. So kailangan unti-unti din yan mababawasan. Ayan. Ganun din katagal. Pero hindi na aabuti ng ganun katagal sa Panginoon ay mabilisan lang yan. Kailangan lang laging lumalapit sa Panginoon. Sabi dito, at ang pananampalataya na umuusbong sa puso ay kumikilos sa pamamagitan ng pag-ibig kay Kristo na nagpapaayon sa atin, katawan, kaluluwa at espiritu sa kanyang loob. Nakikita ng tao ang kanyang panganib. Nakikita niya na kailangan niya ng pagbabago ng pagkatao, pagbabago ng puso, napupukaw siya, nagigising ang kanyang takot. Ayan. Sabi pa dito, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa kanya at may takot at panginginig na isinasaayos niya ang kanyang sarili na naghahanap upang malaman ang kanyang mga depekto ng pagkatao at upang makita kung ano ang magagawa niya upang maisakatuparan ang kinakailangang pagbabago sa kanyang pong buhay. Kapag kumilos sa atin ang banal na espiritu, mga kapatid, ay tayo ay tinutulungan na siya sa atin ang ating puso't isipan. Tinutulungan tayo na siya sa atin ang ating pong buhay, mga kapatid, upang makita natin ang ating pong mga depekto at tulungan tayo ng Panginoon na manalangin at ipanalangin natin, Panginoon, ito yung mga defects sa aking buhay. Gusto ko pong magbago, gusto ko po na Panginoon na ako'y inyong tulungan. Yan. Ang sabi pa dito, ipinagtatapat niya ang kanyang mga kasalanan sa Diyos. At kung nakasakit siya ng sinuman, ipinagtatapat niya ang mali sa kanyang nasaktan. So dito po mga kapatid, ang mga ginabayan ng banal na espiritu, nagtatapat sa Panginoong Diyos. Sinasabi yung lahat ng kanyang pagkakamali. Sinasabi yung lahat ng kanyang mga mamaling nagawang mga bagay. Ayan. Ibig sabihin, sila ay tunay na ikaw ay tunay na lumapit sa Panginoon. Kung tunay tayong lalapit sa Panginoon, kung tunay tayong ginagabayan ng banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos, tayo ay lalapit sa Panginoon kung sino man tayo. At tayo ay hihingi ng tawad sa lahat ng ating po mga kalikuan. At sabi dito, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Yan. Sa pamamagitan ng banal na espiritu. Yan yung baptism of the Holy Spirit. Kaya nga yung mga tulitin na naghahanap ng may baptism ba sa banal na espiritu? Abe, meron. Ayan, no, maliwanag. John chapter 3 verse 7. Ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu. Ayan po, no? Napakalinaw niyan sa banal na kasulatan. Ang ating pong buhay, aking dalangin na babago yung aking buhay, babago yung aking puso, babago yung aking pangit na karakter, na unti-unting baguhin ito ng Panginoon, i-trim down sa bawat araw. Lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo ay may katangiang baluktot, lahat tayo parang may mga singaw na mabaho, di ba? Maalis nawa ito sa atin, yan ang ating dalangin. At aking pong isinasama sa panalangin ang side na buong pamilya ng aking mahal na asawa na yung pong kanilang pamangkin at ay pumanaw po si Tintin 8
8 months, dahil po yung findings ay lumalaki yung puso, mga kapatid. Lumalaki yung puso. May enlargement of the heart. So yun, ubo ng ubo. Kaya pala hindi bumalik-balik yung ubo kasi yung puso ay halos kasing laki na no, kalahati ng lungs, yung puso. So yun po, hindi kalooban ng Diyos yun, yung kamatayan ng baby, ng bata. Hindi kalooban yun ng ating Panginoon. Talagang yun ay epekto ng pagkakasala sa sanlibutan. Ano? Epekto yun. Talaga nasa sanlibutan tayo na makasalanan. So sama natin sa panalangin na kanila matanggap ito at sa langit, sa ikalawang pagdating ng Panginoon natin makita muli yung mga nawala na walang mahal natin sa buhay. At yun na nga, ay pasama po sa panalangin. Ang magulang doon ay si Sister Myrene Villaganas. So isama natin sa panalangin at si Brother Vin R. Villaganas. Ayan. At saka yung buong pamilya na kanilang matanggap ito sa tulong ng ating Panginoon unti-unti. So tayo po ay mananalangin mga kapatid. Papangunahan tayo ni Brother Melvin. Pero pakinggan po muna natin yung awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amen mga kapatid. Salamat po sa magandang awit na yan. Ano po? At salamat din Pastor sa isang magandang message na patuloy tayong pinaalalahanan. At tayo ay may mga dungis. Ayan, sabihin na lang natin may mga dungis na dapat linisin. Ano po? At yan ay hindi mawawala ng isang biglaan lang. Ano? Ang ating karakter ay hindi magbabago ng isang click lang. Totoo yan. Kaya kung nais mong magbago, tanggapin po natin na yan ay unti-unti lang magaganap. Paano? Sa patuloy na paglapit kay Jesus Christ. Ano po?
ang Holy Spirit ang magbabago niyan unti-unti. Kapag lagi natin nakikita ang Panginoon, ano ba ang gusto mo po para sa akin, ano po ang gusto mong, ano bang kalugod-lugod na gawin ko, kalugod-lugod para sa iyo. Yun, pagka mga ganun ay ang ating naiisip, unti-unti mababawasan ang ating pagkakasala, ano po. At tunay na yung ating mga kaalaman o kakayahan magiging pababanalin talaga at tayo ay magiging kanyang mga disipulo. Napakaganda, ano po, magiging fishers of men. Ayan. Kaya tayo ay tinawag na ipinanganak na muli, sapagkat ng pinanganak na muli ng Holy Spirit ay dapat nagbabago. Dapat nagbabago. Kapag hindi tayo nagbabago, hindi lubos yung ating pagkakapanganak na muli, ano po mga kapatid. Kaya dapat natin maunawaan na kung tayo ay tunay na ipinanganak ng muli, tayo dapat ay nagbabago kahit unti-unti. Kasi lahat ng tao makasalanan di ba? Si pastor nga sabi nga niya, dami niya mga sinabing pangit na karakter, no? Parang ganoon din ako, copycat yata kami ni pastor, pero parehas din po kami ni pastor. Gusto naming mabago yun, ano po. Gusto namin, yun ang importante, no? At unti-unti namin nababawasan. Kasi nga naiisip namin, pag nagawa namin minsan, uy, Lord, sorry po na nawala na naman ako sa control. Tulungan mo lumakas ang aking control, ano po. So, ganyan ang ating panalangin. Kaya tunay na tayo ay pinagpapala sa umaga na ito. Tayo ay mahal ng Diyos. Ayan, mahal tayo ng Diyos. At ating sama sa panalangin ng bawat isa na tayo ay patuloy na unti-unti magbago ng ating karakter. Diba? Yung number 1, mga pagiging magagalitin, palitan natin yan, pagiging masiyahin, ano. So ayan, at sa amin natin sa panalangin yung mga family ni Ma'am Karin, ano. At yung bata pala 8 months pa lang yan, si Tintin, ano. At hindi lang pala COVID, kundi enlargement of the heart pala instead of COVID. So ganun pa man, tunay na malungkot, ang bata ay maliit pa at malungkot para sa mga magulang at sa mga pamilya nila na nangyari, ano. Pero tama nga naman, hindi gusto ng Panginoon na mawala ang baby, ano. Pero yun ang the best para sa lahat, kasi tunay na may hirapan lang yung bata kapag tuluyan pa siyang nabuhay ng gano'n, ano. At hindi lang yung bata, pati magulang ng bata. Ang sabi ni Lord, gawa na lang po ulit kayo ng bago. Gagawin ko itong malusog na bata. Yun ang sabi ng Panginoon, ano po. Kaya sa mga magulang ng bata na si Tintin, ang comfort ay sumasa inyo sa ngalan ng Panginoon. Ang sabi niya ay ito ang pinakamabuti para sa inyong lahat. Gawa na lang ulit ng bago, ano po. So yan, ay bibigay niya ulit sa inyong bago, at kagaya ng pagbibigay sa atin ng bagong puso, di ba? Bagong karakter, babaguhin yung ating karakter. Kaya niya rin palitan ang nawalang baby, ano po. At siyempre, sama natin sa panalangin si Brother Richard Meligrito. Naku po, naway comfort. I-comfort ang kanyang pamilya. Walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanya ngayon. Maaaring siya ay napadpad sa ibang lugar, at maaaring siya ay ang Diyos lang nakakaalam kung nasaan siya. Ngunit isama natin ang comfort number 1 sa kanyang pamilya, ano po. Ayan, at sino pa? Sama natin yung ating mga prayer request. At binabati ko ang pasasalamat pala ni Sister Nympha. Nakauwi na siya, niligtas, ano po. Kahapon lang kasama natin siya nasa overseas. Ngayon nandyan na naman sa Likab, Nueva Ecija, ano po. At welcome po sa kanyang mga pamilya na dyan sa Bukidnon. Nanonood sila at nahihiya nga lang daw sila mag-chat, ano. Wag po kayo mahiya, ano po. Welcome po kayo mga family ng Acuevas, family ng Hunsya. Ayan, especially si Sister Rona at si LG. Mahal po kayo ng Panginoon. Jesus loves you. Jesus loves you all, ano po. At siyempre, sama din natin ng sa pagbati welcome po sina Sister Janet at Tito. Ayan, bagong kasal yung dalawa, na po. Mahal po kayo ng Diyos, ano po. So, Jesus loves you all the way. Ayan. At sino pa?
yung mga ating pre-request at isama lahat natin sa panalangin. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat sa umaga na ito. Patuloy kaming nakadama ng inyong pag-ibig, ng inyong pangako na kami bilang mga makasalanan na hindi nyo pinababayaan, kami bilang inyong nilikha ay hindi nyo hinahayaan lang na palaboy-laboy sa kung saan-saan, kundi kami inyong inaaruga at pilit na inaalok ng araw-araw na pagkabuhay na mauli kung saan aming maaaring baguhin na aming karakter. Ama, patawad po kayo man ay matigas ang ulo, patawad po kayo man ay masuwayan sa inyo. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, patuloy namin nilalapit ang aming karakter na marumi, madungis, na unti-unti maging malinis sa tulong po ng Holy Spirit. Ama, wala kaming magagawa sa sarili naming pamamaraan, kundi kayo lamang ang makagagawa nito para sa amin. Tulungan niyo po kami, Ama, at kami ay handang magbago, hindi lamang para sa aming sarili, para sa aming mga mahal sa buhay, at higit sa lahat para po sa inyo. At mabigyan namin ng kapantay ang walang hanggang pagmamahal na ibinibigay niyo po sa amin. Sa pagpapatuloy, nais po namin isama sa panalangin ang family ni Ma'am Karin sa pagkawala ng kanilang pamangkin na si Tintin. Alam po namin na hindi nyo kaloob ito at hindi nyo gusto mga ganito. Ngunit alam po namin na inyong karunungan ay walang hanggan, na ito ang best way para sa lahat. Alam namin na ipagkakaloob nyo pa rin sa kanilang, sa mga magulang ni Tintin, kapalit ni Tintin na isang malusog na bata sa darating na mga araw at panahon. Dalangin po namin na comfort ng kanilang pamilya, lalo na ang kanyang ina, ang kina ni Tintin, at ang kanyang daddy, at ang lahat ng kanilang buong pamilya. Pagkaloob po sa kanila ang kanilang pangailangan sa mga oras na ito, at maunawaan nila ang tunay na agos ng buhay ay napakahalaga na malaman sa mga oras na ito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang si Brother Richard Meligrito, kung saan hindi pa rin po siya natatagpuan sa mga panahon na ito. Naway comfort at huwag mag-alala ang kanilang mga pamilya. Ano man ang nangyari kay Brother Richard Meligrito ay kayo pong nakakaalam, at naway ito ay maging, kung ano man ang kailalagyan niya ngayon, ay siya ay matagpuan na upang magkaroon ng comfort ng pamilya. Alam namin na ito ay mabigat kung sa kulay pula pumanig ang sitwasyon, ngunit kami matutuwa kapag ito ay naging nasa puti, upang sa ganun makita namin siyang muli makasama ang kanyang mga pamilya. Maraming salamat po, at alam namin na pagkakaloob nyo ang aming mga dalangin at hindi nyo pababayaan ang bawat isa sa amin. Amin ay patuloy na sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Naway pagpalain na aming buong maghapon, unang-una aming mga kalusugan, sa ngayon din ang pag-aaral ng mga bata na estudyante na aming mga anak, at higit sa lahat ang aming mga hanap buhay ay naway patuloy yung pagpalain upang kami naman ay maging pagpapala sa iba. At ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, sama namin sa panalangin ng mga may sakit, nagpapagaling sa karamdaman. At si Heidi De Leon, pagalingin nawa siya sa kanyang karamdaman at manumbalik sa pagtitiwala po sa inyo. Ganyan din si Pastor Alex Rigor sa kanyang pagpapagaling, at ang family ni Ate Milen, especially yung kanyang mga apo at kanyang mga anak, ay nawa ay huwag patuloy na matangay ng mga makasanlibutang mga kalayawan. Kaya hindi lamang kanilang mga anak, kundi amin din mga anak, mga apo na sa ng mga kapatiran ngayon na nagiging trouble ang mga kabataan sapagkat sila ay nababarkada sa labas. Kaya nais namin na naway magabayan pa rin namin sila at bigyan ng kaunawaan ng bawat isa ng mga kabataan. Ito ay ang kinabukasan ng bawat simbahan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, at ang pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto na papagaling pa rin, ang apo ni Ate Bebe na may sakit sa puso,
ang kalusugan, recovery ni Kuya Arman Reyes, si Brother Rinaldo Eusebio, si Ding Bautista, Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Kuya Jerry sa kanyang patuloy na kalakasan ng aming dalangin para sa kanya sa kabila ng kanyang kalungkutan. Ganyan si tatay ni Pastor at na kanyang nanay na may sakit pa rin at papagaling. Sama din namin sa panalangin si Jinjin, Sister Wendy at Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, si Sister Percy, si Sister Risa Enrique, Sister Jaime Kilantang, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita, si Dayan, si Sister Pichi na sponsor ng Tabaco Church, patuloy na makakagawad sa kanyang kalakasan. Ganyan din si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pintong, si Kuya Mike, Pablo, Renato Santos, Romnick, Francisco, Olivia, Francisco, Rebecca, Francisco. Sama na rin si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning at si Tia Aurora na nagpapagaling. Ganyan din si Ate Sales Sanchez na nagpapatuloy na pagtitiwala sa inyo, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapangalan po na ito ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo at alam namin na ipagkakalob nyo na best para po sa amin. Naway sa aming pang-araw-araw na pumuhay makita namin ang pagbabago na inyo ibinibigay sa amin at ang biyaya ng buhay. Naway patuloy kaming maging matatag sa anumang pagsubok at dumarating sa aming buhay, pagkat nariyan kayo upang gabayan kami. Patawad po kung kami man ay nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli ay good morning po sa lahat. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Sa mga prayer warriors, salamat po. At salamat din sa mga nagsishare sa ano po. At sa ngayon, mga ganito ay tumataas na yung araw. Unti-unti na babawasan yung lamig. Ganun pa man, mag-ingat ang lahat. Vitamin C, calamansi is the best. Walang halong chemicals. At patuloy tayong magtalanginan sa bawat umaga. Good morning po sa lahat na nakikinig. Sister Elizabeth Terese, Nanay Nerissa, Ate Sally Sanchez, Sister Mirna Gonzalez, good morning po sa inyo. Sister Belinda Salvania, si Nanay Fina, Sister Marilo Lacson, Kuya Narsing, Kuya Monching, Kuya Melchor, Sister Mirna Gonzalez. Ayan, good morning po sa inyo. Po, sino pa yung mga nandito? Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Shirley Rosacinto at Ate Janice. Yan, sa lahat ng mga nakikinig sa background dyan sa mga bukid noon, good morning po sa inyo lahat. Po? Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Hanggang bukas po muli, patuloy tayong bumalik, patuloy tayong mabless sa bawat umaga, patuloy tayong ma-remind pagkat tayo makakalimutin. Po? Patuloy tayong ma-revive pagkat tayo ay mga nangatutulog. In Jesus' name. Po? God bless po sa bawat isa.